last na sa natin. There's a gift of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There's a heights of joy that I may not reach till I rest and peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Last time, hallelujah. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son, to thy precious bleeding Son. Okay, hallelujah. God is good. It's good. All the time, God is good. Hallelujah. So, bago tayo dumako sa prayers, ay buksan natin ulit yung ating Bibles. Doon ulit tayo sa 1 Samuel chapter 8, verse 4 hanggang 8. So, part 2, tayo na, okay, sabi dito na magkagayoy, nagpipisa ng mga matatanda ng Israel at taparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon, lagyan mo kami ng isang hari upang umatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang makita kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, at si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Verse 7, ang sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat ng gawa ng kanilang mga ginawa mula ng araw na ihahon ko sila mula sa Egypto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Okay? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga salita at patuloy na ito'y pagpalain mo, na Panginoon, patuloy na ito'y palaguin mo, Panginoong Diyos, at isubo mo po sa puso ng bawat isa, at ikaw po ang patuloy na aming dakilang mangaral at aming dakilang guro. Sa umagang ito, Panginoon, narito ang iyong mga salita, patuloy naming binasa. Ikaw ang mamayari ng mga bagay na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-reveal, Panginoon, ng mga salita. Ano ba po ang nais mong sabihin sa amin sa umagang ito ay pangusap mo po, Panginoon, sa iyong habang lingkod. Maging daluyan lamang siya ng iyong mga salita at makalangit na pagpapala. At patuloy na buksan mo po ang puso ng bawat isa na manuwaan nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, na ito'y nagmumula, Panginoon, sa iyo, at alisin mo ang mga bagay na aking pang sariling kapakanan, Panginoon, kundi ang kapakanan lamang ng iyong sarili, kalooban, ang mamutawi, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa, at sa iyo namin pinukumit ang lahat ng bagay sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. So tayo po'y manayan na makaupo, mga kapatid. Announcement, at mamaya meron tayong question and answer. Balik tayo ng alas 3. Kung maganda, sana yung ating naging offering ngayon, bili na lang natin ng merienda. Kung makabili kayo ng sesto,
Tapos kahit isang tinapay lang na nakabalot, okay na yun. At least meron po tayo mapagsalusaluhan. Okay? Kung humaba man yung ating, para hindi na tayo magkaroon ng pag-offering pa mamaya. Okay? So gamitin na lang natin yung offering natin para makakabili tayo ng merienda. Okay? So yun, sulat nyo ngayon lahat ng tanong ninyo. Kung wala, magdala kayo ng papel at ballpen para mamaya, baka kung kailan na magsimula tayo, doon na pumasok sa isipan nyo yung gusto nyo i-clarify, gusto nyo itanong sa bawat isa. Okay, so may mga kapatiran tayo wala ngayon. Si Brother Louie, hindi ko napansin at hindi ko kasi nabasa kung nag-text sa akin kung ba't hindi siya nakarating. So si Brother Olan naman ay pangalawang despedida na ngayon ng mga kapatid niya. Una sa Maynila, pangalawa ngayon sa Pampanga. Sabi ko nga kailan kaya dito ano tayo, diba? Pero hindi naman siya aalis yung kapatid naman niya. So, yun, okay. So, kasi alis yung mga kapatid niya, tatlo ay by October 2. Alis na po yung mga kapatid niya, kaya medyo, ayun, okay. So, wala kapatid natin ngayon, nasa Pampanga kasi ay sila ay nagkakasiyahan para sa nalalapit na pag-iwan sa kanya ng mga kapatid. Okay, so ganun talaga mga kapatid. Okay, so hindi ko alam kung mayroon pa akong announcement, hindi ko naman okay. So dahil yung oras natin ay masyado nagmamadali, kung hindi ako magmamabilis ay baka matapos sa alas 2. Okay, so ayoko naman na makantay tayo ng mahabang panahon kasi meron tayo mga kabataan dito kasama, no? At masa edad, medyo may edad sila, pero alam natin pag tayo naging believer na, nagiging batang muli ang ating mga puso, mga kapatid. Okay? So, isip-isip ko kagabi kung anong babi ko bang ano bang nais mong ipangaral ko bukas. Sabi sa akin, tulog ka muna. Tulog na lang muna ako kagabi. No? At gumising ako na, hindi rin ako makatulog ng pagising-gising nila ako. Hindi ko alam kung ano yung, kasi nga, inaano ko kung ano yung futuro, kung ano yung ibibigay ng Panginoon. Ang dami ko nang piniprepare. Pero, sabi niya, balikan mo ulit yung 1 Samuel. Yung binabasa ko, so, pwede. May part 2 ba lang. So, yun, kung makita ko na yun, di sunod ko na, tapos sinarado ko na yung computer, tapos, yun na. Kasi binigay na sa akin ng Panginoon. Pag nakuha ko na kasi yung substance, okay na yun. Yun na yung pinaka-doon. Kaya ang topic ko ngayon sa magang ito ay The Rejected King by the Servant of God. So dati nakarang linggo, topic natin ay Rejected King, di ba? Ang tinakwil na hari. So ngayon parang another view, but the same, pa rin siya, tinanggiang hari sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Diba? Okay. Kasi kung nabasa natin yung talata kanina, doon sa basa natin na yung bayang Israel na pinili ng Diyos ay wala silang hari, wala silang presidente, ay ang Diyos ang naghahari sa kanila. Pero si Lord ay meron siyang ibinigay na propeta sa bayang Israel para kapag ang Diyos ay nangusap sa kanila ay idadaan niya ito sa propeta. At kapag nagkamali ang bayang Israel, ang Diyos ay nagbibigay ng panuntunan at idadaan niya lagi yun sa prophet. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng bayang Israel kay Samuel, nung sila maglakbay sa iba't ibang lugar, at sabi ng Bible, Samuel, matanda ka na, pero yung mga anak mo, hindi literal na mga anak yun. Pag pinag-usapan natin, di ba, isang manggagawa, ang kanyang tinuturing niyang mga anak, yung mga anak niya sa pananampalataya, sabi niya, yung mga anak mo sa pananampalataya, hindi sila lumalakad ng tama sa kalooban ng Diyos. Eh sabi niya, sino ang ating ilalagay? Sino magiging kapalit mo? Pero matanda ka na, Samuel. Di ba? Walang taong sumunod sa yapak mo. Na kung paano tingnan niya mensahe, at sumunod sa mensahe, sabi niya, walang naging kalaban. Kaya sabi niya, maglagay ka sa amin ng isang hari. Pero si Samuel, sabi ng Bible, di ba nalungkot si Samuel? Okay, sabi dito, basahin ko muna sandali, na magkagayoy nagpipis ang matatanda. So, pag sinabing matatanda, mga kapatid, no? Kung itatype natin to sa iglesia, mga ito yung mga manggagawa, di ba? Ito ay mga worker, di ba? Sa loob ng iglesia, sa loob ng bayang Israel, at pinuntahan nila si Samuel, di ba? Doon sa lugar ng Ramata, at sabi, at kanilang sinabi,
sa kanya, narito ikaw ay matanda na. Ibig sabihin, mahabang panahon ka na, Samuel, nagpapastol sa amin. Medyo mahina ka na. Di ba? Medyo hindi mo na kaya. Di ba? Na sabi niya, at yung mga anak mo pa, hindi pa lumalakas sa daan ng iyong daan o paano lumakad ka sa mensahe, tumayo ka sa mensahe, na mensahe mo na binigay ng Panginoon sa iyo. Pero sabi niya sa lahat ng mga naging bunga mo sa iyong paglilingkod, sabi niya sila yung mga tao hindi lumakas sa iyong daan. Eh sabihin, hindi mo rin masisi kasi ang bayan ng Israel na wala silang italaga na maging kapalit ni Samuel kasi sabi naman ng, di ba, wala namang long ranger di ba? Wala namang pastor na natiling mahabang panahon sa ministry kasi tandaan nyo ang ministry, hindi naman yung long ranger. Hindi na ako sabi, pastor, pag namatay na po pastor, nakapapalit. Hindi po, may mga pastor na hindi buhay pa, nagpapapalit na Di ba? Kasi nga, pag medyo talagang So ngayon, mga kapatid, sa ganung bagay, nasabi ng bayan ni Israel sa kanila, sabi niya, ikaw ay matanda na. Pero sabi niya, yung iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Diba? Ngayon, lagyan mo kami ng isang hari upang humadol sa amin, no? Gaya ng lahat ng mga bansa. Kaya pag tingnan mo mga kapatid, kung iba vice versa mo mga kapatid, diba? May problema din kasi doon sa side ng mga, diba? Na dapat yun sila imbis na, diba? Hindi naman dapat matutulak ang bayang Israel na mamili sila ng isang hari. Kaya lang minsan, tingnan mo, ang natulak din sa kanila para, kasi no choice sila Di ba? Ay, may mga manggagawa nga tayo, pero sabi nga nila, pero hindi naman namin nakikitaan na lumalakad na katulad mo. Na buti ka pa, ikaw, naniniwala kami sa iyo, Samuel, na ikaw tumatayo ka sa mensahe. Pero paano yung mga anak mo? Pero sabi na hanggang kailan ka mananatili sa amin? Paano pag nawala ka na? Yung mga anak mo, hindi lumalakas sa tama. Diba? Hindi sila lumalakas sa daan na itinaan mo. Ay sabi niya, pinakagay ko na lang siguro, lagyan mo na lang kami ng hari. Di ba? Sabi niya, lagyan mo kami ng hari para magkaroon ng humatol sa amin gaya ng mga bansa. Ngunit, sabi, hindi minabuti ni Samuel ang kanilang sabihin. Sabi, pero lungkot si Samuel niyan Pero sabi, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Nagpray. Pero ang tugon ng Panginoon, sabi niya, tinugon niya pa na sa nabi, Panginoon ti Samuel, dinggin mo ang tinig ng iyong bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat ikaw ay kanilang itinakwa. Tingnan niyo mga kapatid, ikaw, tinakwil ka nila. Kaya ang message natin, the rejected king by the servant of God. Tinanggihan mo ang hari sa pagtanggi mo sa lingkod ng Diyos. Kasi nilagay sila ng Diyos, hindi para sila maghari sa bayan ng Israel. Di ba? Kundi, maghari ang Diyos sa inyo kasi pahihirali ng propeta ay kung ano ito ang sabi ng Panginoon. Hindi naman na sinasabi, ito ang sabi ko. Diba? So alam natin, pagbabalikan natin yung Bible, ang propeta ng Diyos ay bibig ito ng Diyos. Mga kapatid, kung anong nakita ng propeta sa Panginoong Diyos, ay yun ang kanilang sasabihin. Ang sasabihin nila, ito ang sabi ng Panginoon, ito ang inyong gawin. Diba? Pero hindi ibig sabihin, nagahari ang propeta sa bayang Israel, kundi ang Diyos ang nagahari sa bayang Israel to the prophet of God. Diba? So ganoon ang sabihin ng mga kapatid. Ngayon sabi nito, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng anong sinasabi, sapagkat hindi ikaw tinakwil. Ngayon, yung tamo, una, tinakwil ng bayang Israel yung lingkod na nilagay ng Diyos. Sabi niya, hindi ikaw tinakwil nila, kundi itinakwil nila ako upang huwag ako maghari sa kanila. Okay? Sabi niya, sa kasunod, ayon sa lahat ng gawa ng kanilang mga ginawa mula ng araw na iahon ko sila sa Egypto. Diba? Hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iwan sa akin ay paglilingkod sa ibang mga Diyos. O kaya, sabihin, pag ginala natin yung part natin ngayon mga kapatid, paano iniwan ng bayang Israel ang Diyos? Diba? Iniwan nila ang Diyos dahil tinanggihan nila ang propeta sa kanilang panahon. Sabihin, pag nireject mo ang prophet of God, the servant of God, di ba? Isang, matatawag natin, isang paglihis sa paghahari ng Diyos. Kasi ang Diyos ay naghahari, nagbibigay siya ng panuntunan to the prophet of God, di ba? To the messenger of God. Pero hindi ibig sabihin, naghahari ang Diyos o naghahari ang isang tao sa loob ng iglesia dahil sa Kanya. Kasi sabi nga, di ba? Ang paghahari ng Diyos ay binibigay niya mga panuntunan, di ba? Kung ano ang nararapat. At ganoon ang ginagawa ng Diyos. At dumating ang panahon na parang ganito, ayaw na nilang na
Kumilos ang Diyos ang kalagitnaan sa pamagitan ng propeta ng Diyos na ginagamit sa kanila, mga kapatid. Pag binalikan mo ang Book of Samuel, patras, nung sa Book of Samuel, bago mag-verse 8, mga kapatid. Okay, balikan natin, Brad. 1 Samuel chapter 7, verse 3 tayo. Okay? Yung tipan kasi ng Diyos okay, verse 3. Yung tipan ng Diyos, yung kapal ng tipan ng Diyos, nung panahon ni Samuel, nung pinili ng Diyos, nung hinirang ng Diyos si Samuel, nung isinauli ni Samuel yung kapal ng tipan, mismo sa kapulungan ng bayang Israel, mga kapatid. Ay sabi dito, at nagsalita si Samuel sa buong sampayanan ng Israel na nasasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buong inyong puso, ay inyong ngang alisin sa inyong mga Diyos na iba. Kita nyo? Kaya, minsan, nami-misinterpret ng bayang Israel ang pagsasalita ni Samuel. Diba? Akala nila, pag nangungusap ka na ito ang sabi ng Panginoon, akala nila, pinapanginoon mo sila. Diba? Nagahari ka sa bayang Israel. Pero ang trabaho lang ni Samuel, sabihin, tignan ito ang sabi ng Diyos. Diba? Dahil nga, propeta, bago naging propeta ang isang propeta, mga kapatid, alam natin, ang Diyos kapag naglagay ng isang propeta, hindi yan basta-basta. Diba? Equip niya ng salita ng Panginoon. Diba? Kaya sabi dito, nung magsalita si Samuel sa buong sampayan ng Israel, ang sinasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buong inyong puso. Kasi pag sinabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buong inyong puso, kung ang buong puso ni Samuel hindi bumalik sa Panginoon, tingin nyo may power yung ginagawa ni Samuel? Wala. Pero sabihin, bago niya sinalita yun, mga kapatid, sa bayang Israel, siya muna ang gumawa ng bagay na yun. Bago siya nilagay ng Diyos para maging propeta ng Diyos sa kanyang panahon, si Samuel ay taos-puso talaga naglilingkod sa Diyos. Kaya sinabi niya sa bayang Israel, nung pinili siya ng Diyos para maging propeta, hindi siya nagtalaga. Dahil sabi niya, Jeremiah, nasa tiyang ka pa lang ng iyong nanay, pinili na kita maging propeta. Sino pumipili? Ang Diyos. Hindi po tao. Pagdating sa propeta, hindi pumipili ang tao. Pero ang hari, tao ang pumipili. Diba? Pero pag propeta ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, hindi ka tao pumipili dyan. Ang Diyos ang nagtatalaga. Before the foundation of the world. Diba? Ayaw sabi dito, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng iyong buong puso, ay inyong nang alisin sa inyong mga Diyos, ang inyong mga Diyos na iba at ang mga Astarot, no? At ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglilingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Ngayon, alam nyo kasi kung pag binalikan nyo ang 1 Samuel chapter verse 1 ang verse 7, actually, ang kwento dyan, ang kaban ng tipan ng Diyos ay malayo sa bayang Israel. Ngayon, may nagnanasa na ibalik muli ang kaban ng tipan mismo sa gitna ng bayang Israel. Pero alam nyo, na ibalik ang kaban ng tipan ng Diyos nung si Samuel na naging propeta. Okay? Ngayon, kaya nga, ibig sabihin mga kapatid, diba? Bago ka makapangusap ng mga ganitong mga bagay, diba? So, ikaw ay equipped na sa ganitong bagay na pag sinabi mo kasing propeta ka ng Diyos, ikaw ay maglingkod ka at huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos, pero ikaw meron ka mga Diyos. So, nakikita nyo mga kapatid, so walang powerful doon. Diba? Hindi, ang salita ng Diyos ay hindi magkakaroon ng bisa ng kapangyarihan pag nasasalita ang propeta ng Diyos. Kasi, bakit? Magkakaroon ng bisa ito kung ang propeta mismo na nasasalita sa kanyang salita ay pinamumuhay din niya yun. At doon lang magiging makapangyarihan ang salita ng Diyos. Diba? At sabi niya, pero, tingnan niyo mga kapatid, minsan kasi nami-misinterpret ng tao ang bayang Israel kapag ang lingkod ng Diyos ng salita, ang pakiramdam nila, leader namin to. Hari. Diba? Pero hindi ganun. Diba? Hindi ganun ang ibig sabihin ng ganun. Kasi, kaya nga sa 7 church ages, sabi ng Espiritu Santo, kinabubuutan ko ang mga gawa ng Nicolaita. Kasi ang Nicolaita, pinaglilingkuran. Diba? Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, sabi ng Bible, ang sino mang maging ibig na maging Panginoon, ay magtutong maglingkod. Magkaiba yun. Iba yung isang tao lingkod ng Diyos, naglilingkod. So, pinaglilingkuran. Ang Nicolaita, pinaglilingkuran. Diba?
may taga-plancha ng damit ni pastor, may taga-linis ng ito, di ba? Lahat ng kakainin ni pastor, lahat ng ano dyan. Pinaglilingkuran yan eh. O pastor, okay dito pastor. Ito, yan ang paglilingkod. Di ba? Yan ang denominasyon eh. Yan ang ayaw ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabihin dito, mga kapatid. Ngayon, kaya lang, nami-misinterpret nila eh. Di ba? Okay, verse 4, sabi dito, na magagayon inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal. Ayan. Kasi, nung nagsabi ng si Samuel, nakinig sila. Kasi, sinabi ng Diyos, sabi niya, ito ang sabi ng Diyos, tanggalin niyo lahat ng mga bagay na yan. Diba? Lahat ng inyong maging Diyos. Kasi, tinan niya, may mga Diyos-Diyosan sila eh. Kasi ang bayang Israel, wala niyang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya tayo, katipo tayo ng bayang Israel, wala tayong Diyos, ibang Diyos. Pag-araw ng gawain, wala tayong ibang Diyos na dapat pinaglilingkuran. Diba? O hindi naman Sunday yung ating araw. Pag tayo naglilingkod, alam natin may paglilingkod tayo. Wala tayo, hindi tayo pwede magkaroon ng ibang Diyos. Siyempre, maliban lang talaga doon sa mamasukan talaga, na talagang, di ba? Eh, hindi naman excuses yun. Pero hindi ibig sabihin na pinaglilingkuran mo yung amo mo kasi talaga may pasok ka talaga ng, halimbawa, may trabaho ka ng prayer meeting. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na, sir, pwede ba mag-under time at uwi ako kasi meron. Hindi naman pwede kasi kada gusto mong gagawin yun, tatanggalin ka ng boss mo. Di ba? Pero alam ng Diyos yun eh. Pero pag Sunday naman, nandito ka, yun talaga isang bagay na ilalaan mo talaga yung isang araw mo sa Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya. So ngayon, nung nasalita si Propeta Samuel doon sa bayang Israel, so kasi ang bayang Israel, walang Diyos dapat na ibang kinikilala. Kasi alam nila na sila yung lumalakad na sa wala. Kasi alam nila na ang Diyos nila ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No? Pero pag gumawa sila ng ibang Diyos pa, hindi na yan sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, ng Diyos lang ang Panginoon lamang ang inyong naglingkod. Okay, as sinabi ni Samuel, pinisan ninyo ang buong Israel sa Mizpah at idadalangin ko kayo sa Panginoon. O, kita nyo? O, minsan, di ba? Pag-pray, alam mo yung prayer meeting po ba kayo? O, bakit si Pastor nagpilit? Diba? Kaya sa panahon ni Moses, diba? Sabi nung nila Jet, at diba yun? May mga 2 taon sabi ko, bakit Moses? Ikaw lang ba ang banal? Ikaw lang ba pwedeng tumawag sa Panginoon? Kasi alam na kung bakit. Kasi nami-misinterpret ng iba. Bakit? Ikaw lang ba ang propeta? Ikaw lang ba banal? Kaya sinabi dito ni Samuel, pasanin ninyo. Sabi niya, pasanin ninyo ang buong Israel sa Mizpah. Pasanin, idadalangin ko kayo. Kasi sabihin, di ba, kung kayo malalim kayo sa ita ng Panginoon, teka muna mo Samuel, di ba kami pwede manalangin mismo rekta sa Diyos? Ba't kailangan pa kami dadaan sa iyo? Na para namang nangyayari nito, para namang ikaw ay aming hari? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Hindi po. Di ba? So dapat maintindihan natin kung ano ang ministry. Di ba? Dapat maunawaan natin kung ano yung misteryo, kung ano yung tinatawag na, di ba? Kasi minsan, may isang bagay doon. Okay, verse 6. As sila ay nagtipon sa Mizpah at nagsisigip ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nagsabi, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. At nag-ukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mizpah. At nang mabalitaan ng mga Palesteo na ang mga anak ni Israel ay nagtitipon sa Mizpah, nagsiahon laban sa Israel ang mga pangulo ng mga Palesteo, at nang mabalitaan ng mga anak ni Israel ay nangamatay, tama po ba? Nangatakot sa mga Palesteo. Okay, at sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng kadadalangin sa Panginoon nating Diyos nang dahil sa atin upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Palesteo. Alam ng bayang Israel, di ba? Sabi niya, Propeta Samuel, sabi niya, habang ikaw ay nananalangin sa Panginoon, tayo ay naliligtas sa ating mga kaaway. Sabi niya, huwag kang tumingin sa pananalangin sa mga kaaway para sa ating bayang Israel. Pero minsan, na-misinterpret. Di ba? Okay, next tayo. Okay, alamin muna natin yung mga talata. At gumawa si Samuel ng isang kolderong pasusuhin at inandog ng pinakahandog ang buong handog na susunugin sa Panginoon at dumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya at samantalang hanggang 15 tayo. Okay?
Samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na susunugin, ay lumapit ang mga Pilisteo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit, ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na yaon sa mga Pilisteo at nalito sila at sila ay nakabuhay sa harap ng Israel. Yun nga, mga recording video natin. Puno lang yan. Okay. Nabuhay sa Israel. At ang mga lalaki sa Israel ay nagsilabas sa Mispa at hinabol ang mga Pilisteo at sinaktan sila hanggang sinating sila sa Betkar. Okay? So sa 12, na magagayot kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng mga Sen at tinawag na pangalan na iyon na Ebenezer. Na sinabi hanggang dito, tinulungan tayo ng Panginoon. Okay, sa gayon nagsusuko ang mga Pilisteo at hindi na sila pumasok sa hangganan ng Israel at ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo lahat ng mga araw ni Samuel. Okay, at ang bayan ay sinakop ng Pilisteo sa Israel ay sinahuli sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat at ang mga hangganan ng niyaon ay pinapaging laya sa Israel ng kamay ng Pilisteo at nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Amorheo. 15 at natulan ni Samuel. Ayan. Okay. Ang araw. Okay. So, mga kapatid. So, pag tuloy ngayon mga kapatid, no? Yung tuloy-tuloy ngayon sa kaban. Ngayon, pagdating doon sa, siyempre, verse 7, yung chapter 7, ang 8, napakahabang marami nangyari dyan, mga kapatid. So, dito, tinawag pa lang ng Panginoon si Samuel na propeta, verse 7, pagdating ng verse 8, yun halos matatapos na yung ministry ni Samuel. Diba? Kaya sabi ng bayan Samuel, matanda ka na. Ibig sabihin, malapit na matapos yung ministry mo bilang propeta ka namin. Ang sabi niya, nung bayan Samuel, hindi namin mapapasubalian ang pagiging propeta mo. Nung inilagay ka ng Panginoon, ay sabi niya, nakita namin ang iyong pagiging isang propeta. So, kaya lang Samuel, natatakot kami kasi pag nawala ka, gano'n, di ba? Sabi niya, pag nawala ka, pero yung mga anak mo, hindi lumalakad ng tama, katulad mo, hindi lumalakad na ayos sa daan ang ginagawa mo. Sabi niya, yung daan ang ginagawa mo, yung pamumuhay na ginagawa mo, hindi ginagawa ng mga anak mo sa pananampalataya. Di ba? Eh sabi nila, Samuel, bigyan mo kami ng isang hari. Baga, ang ganito na lang, kasi no choice naman di ba? Ang gawin na lang natin, maghalal na lang tayo ng isang hari na siya yung maglilid sa atin at gagawin lahat ng mga bagay kung ano nararapat. So ngayon, nalungkot po ang ating Panginoon Diyon sa ginawa ng desisyon ng bayang Israel at ang problema rito na dapat ang matatanda sa iglesia o sa bayang Israel na dapat nag-uusap sila, teka muna, wag tayo maging padalos-dalos. Diba? Ang Diyos ay mayroong inilaan na daan. Ang Diyos ay mayroon ng programa. Na ang Diyos ay mayroon ng church order na ginawa ang Panginoon. Dapat tingnan natin kung hindi ba tayo malilihis sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? Hilingin natin muli. Diba? Ang Diyos ay ang Diyos ay namumuno sa atin sa pamagitan ng ating propeta si Samuel. Diba? Na ano man ang ating panalangin sa Panginoong Diyos. At kung gusto natin tugunin, kung ano ang ating panalangin, binibigay ng Panginoon through the hour to the prophet of God. Kapag mayroong nagkamali sa atin, inutuwid tayo ng Diyos to the prophet of God. Kaya sabi nila, bumalik tayo doon. Pero ano nangyari? Pero mas pinili ng bayang Israel. Sabi nila, nakita nila yung mga bayan na maraming military, maraming mga sundalo, na natakila yung mga bansa. Sabi nila, hayaan mo kami Samuel magkaroon ng isang hari. Kaya sabi niya Samuel, amin ang Diyos sa kanya, Samuel, ka malungkot. Kasi hindi, sabi nila, tinanggihan nila ang pamumuno ko sa pamagitan mo. Pero hindi ikaw ang tinanggihan, kundi ako ang kanilang tinanggihan. Exodus tayo, Brad. Exodus chapter 23, verse 20. Okay. Sabi dito ng Panginoon, sa bayang Israel, sabi niya, sa panahon ni Moses, sabi dito, narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa kakong aking inihanda sa iyo. 21, mag-ingat kayo sa kanya at tingin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mukhaing siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Katapwat,
kung itinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng kanyang aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ako ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo, dadaling ka sa Moreheyo, at sa Hetyo, at sa Parizeo, at sa Cananeo, sa Hebyo, at sa Jebuseo, at aking lilipunin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos, o maglilingkod man sa ayaon, o gagawa man ng ayaon ay sa kanyang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga pahaligi na pinakaalaala. 25, at iyong paglilingkuran ang Panginoon ng inyong Diyos, at kanyang babasbasan ng inyong mga tinapay, at inyong tubig at aking alisin ang sakit-sakit na mo. Okay, sabi ng Bible, doon sa panahon ni Moses, sabi niya, meron akong anghel na pinauna sa inyo. Sabi niya, na nauuna sa inyo, nauna sa inyo, sabi niya doon sa lugar na yun. Alam niyo yung lugar na yun, mga kapatid, mismo sa lupang pangako na yun. Okay? Pag tingnan mo, yung anghel na yun, na pinadala ng Panginoon, nanggaling na yun mismo sa bayan ng Kanaan, sa lugar ng Promised Land, at pinuntahan yung bayang Israel. Sabi nila, sabi ng panahon na yun, at nagsugo ako ng isang anghel sa unahan ninyo, at sabi niya, siya ang mangunguna sa inyo sa lugar ng ganito, ganyan. At sabi niya, magpapauna, at siya nandoon na. Sabi niya, at kayo susunduin niya. At sabi niya, para sa mga bagay na yun, mga kapatid. Sabi, pag yun mo yung isang bagay na yun, mga kapatid, no? Yung isang panahon na yun, ay literal na ang angel yun, na pinamunahan ng Diyos ang bayang Israel. Pero sinabi niya, pero yung anghel na yun, na mangunguna sa inyo, ay dati na siya nang galing doon. Kasi sabi niya, kasi kung hindi siya galing doon, hindi na kayo mapapangunahan. Papunta doon sa lupang pangako, doon sa lupain ng Kinetio, sa lupain ng Cananeo. Alam niyo po ibig sabihin niyo, mga kapatid? Kasi sabihin niya, kapag may mga anghel, sabihin, what is the angel? The angel is the messenger. Diba, meron mga anghel na nauna na sa inyo. Sa aking daan. Nasabi niya na ituturo niya kayo sa ganitong lugar, pangungunahan niya kayo, di ba? Kaya pagka tinuro niya sa inyo, pangungunahan niya kayo sa pagtuturo ng bagong ng new birth, di ba? Igagay niya kayo sa what is a new birth? Di ba? What is the ano ang pagtitiis, ano ang pagbibigay sa sarili? Sabihin, bago niya may turo yun, yung anghel na yun na nasa inyo, sabi niya, siya muna ang nakarating doon. Kasi hindi siya makarating doon. Paano niya kayo tuturo pabalik? Kung hindi siya nakarating doon. Diba? Kaya, minsan, yun yung isang bagay na may misinterpret. Diba? Nung iba. Na, kung sa ibang salita, nakala mo, ikaw lang yung banal. Diba? Pero yun ang pamantayan ng Diyos eh. O, diba? So, ganun mo nangyari sa panahon ni Samuel. So, lahat ng pag nagkamali sila, dadaan sa propeta, mananalangin sila, at kapag tinugon ng Panginoon, ang Diyos, indirektang ibibigay ang kasagutan sa bayang Israel, idadaan niya sa propeta, at ang propeta magsasalita. No? Ganun maghari ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, si Samuel ay hari ng Diyos. Ay hari ng bayang Israel. Ang hari ng bayang Israel ay ang Diyos mismo. Pero sino si Samuel? Si Samuel ay spokesman lamang. Tagapagsalita lamang siya ng Diyos. Iba yung hari sa tagapagsalita. Kaya lang, minsan, ang pagkakamalang hari yung sasalita, tagapagsalita, na dapat yung sasalita, ang mismo ng utos sa salita, siya yung hari. Diba? Minsan, nami-misinterpret din eh. Yung pagkakaunawa doon sa kalagayan ni Propeta Samuel, mga kapatid. Okay? Lipat tayo, Brad, dito sa message na The Rejected King. Dalawa kasi yan eh. Doon tayo sa 1960. Yan, yung una. Paragraph ano tayo? Paragraph 41. Basa tayo ng quote. Okay. Okay, sabi dito, okay. So, it was a time that, as in all times, that the people has never wanted God to lead them. They want their own way of leadership. In this story this morning, and when you ewan ko tama ba ito? Sige nga ba, taas mo ng konti. Okay, sige, tama. Ayan natin, baybayin natin.
And when you go to your home, pag pumunta daw kayo sa bahay nyo, it would be good for you to read. O basahin nyo daw, it all the way through, it was during the time of the days of Samuel, the man of God, the man, ang tao ng Diyos, the prophet of God. And he had been as just man, siya daw ay matuwid na tao, sabihin, lumalakad sa kalooban ng Diyos, and a man, good a man, siya ay matutag-buting tao, honorable, sabihin, karagalang-galang, reputable, sabihin ito ay reputasyon, true and honest, totoo at tapat sa kanyang mga tao. Never deceive them, deceiving them. Hindi daw niya niloloko. And telling them nothing but to say, thus say the Lord. Diba? Halimbawa, pag sinabi, kung re-rectay mo si Propeta Samuel, halimbawa, may lumapit na isang tao, Propeta Samuel, nagkasala ako, ano bang dapat kong gawin? Okay, gagawin mo ito. Sige, sasabihin ng Samuel, ito ang sabi ng Panginoon, gawin mo ito. Tapos sasabihin niya, napatawad ka ba ng Panginoon, pero ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasala ka. Diba? Straight yun. Diba? Straight yun agad. Diba? Kumbaga, kung sa panahon ni Samuel, rektahan yun. Diba? Kumbaga, wala nang paligoy-ligoy. Ito ang sabi ng Panginoon. Sis, ito ang sabi ng Panginoon, brad. Diba? Ito ang sabi ng Panginoon. Pag nasakta ka, bahala ka. Diba? Kasi, bakit? Kasi, alam ng bayan ni Israel, kapag nagsalita ang propeta sa panahon na yon, alam niya, sabi ng Diyos yun. Kaya obligado silang sundin yung sinasabi ni Samuel, kasi ang Diyos ang sasalita. Hindi si Samuel yun. Pero dumaan sa bibig ni Samuel. Pero alam ng bayan ni Israel, hindi sila nagdadamdam. Kung ano sinasabi ni Samuel, hindi sila nagdadamdam kay Samuel. Kasi bakit? Galing yun sa Diyos. Diba? Wala silang magagawa doon. Kasi yun ang sinilika ng Panginoon. No? Pinapangaral ni Samuel, kung tinuro niya. Pero sabi dito, ito ang sabi ng Panginoon. Okay, sa verse 42, but the people had come to place where they wanted to change this program. Ayan. Ito ang problema, di ba? Nagtipon yung mga tao para baguhin yung programa ng Diyos. Di ba? They had looked upon Palestine. Okay. And the Amalekites, o nakita na yung Palesteo, may hari. Pag nakita nila sa paglalaban nila, nakita nila yung Palesteo, lagi may nangunguna. Pero ang bayang Israel, wala silang hari, wala silang tagapanguna. Kung yun sa bilang nila, ito ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayo susugod, di ba? Ganito lang. Pero sabi nila, nakita nila yung bawat mga bansa. Ayan, Palestine, Amalekites, Amorites, Hittites, and in other nations of the world. And they had seen that. Sabi niya, nakita daw nila yan. They had kings that rules them and govern them. Nakita nila nag-ahari at pinapangunahan sila. Gusto niyo ba yun? Diba? Pero sabi niya, to guide them and put them for their battles and so forth. And this seems to be that Israel wanted to pattern themselves sabi niya, themselves like this king. So, ang gusto ng bayan ng Israel, kung paano nakita nilang bawat mga bansa, ay maging ganun mga kapatid. Ganun na rin ang gusto nila. Sabi niya, like this king and like these people. Okay, 43, but it has never been in any age. Sabi niya, God intention for His people to act like the people of the world. Pero sabi niya, pero hindi gusto ng Diyos yun. Na ang mga tao ng Diyos, sabi niya, ay kumilos na kagaya ng sanlibutan. Diba? Kaya nga, di ba, naglagay, di ba, sa batas ng gobyerno, di ba, naglagay ng mga batas. Kasi yun ang, yun na yung magiging rules mo eh. Yun na yung gabay mo eh, di ba? Sa pag-lead ng mga tao sa'yo. To be, govern, or control like the people, okay, of the world, God's people, as always, has been a peculiar people. Okay. So, ang mga tao daw ng Diyos ay mga peculiar people. Hindi nila kailangan ng gabay. Diba? Ang nangunguna sa kanila ay ang salita ng Panginoon. Through the Word of God. No? Sabihin kaya nga yung mga ngaral, mga manggagawa, hindi naman sila yung king eh. Diba? Sila ay spokesperson lang ng Diyos. Kasi binibigay lang ng Diyos sa tao yung kanyang, tinatawag ito, yung kanyang rules and revelation to the Word of God, to the bride of Christ. Pero hindi ibig sabihin, yung nangungusap ay hari. Amen. Diba? Na pinaglilingkuran, na siya yung natataas, na pagramdam ay nagiging taas na, natataas na, diba?
Diba? Hindi ganun mga kapatid. Kasi ang Diyos ang ating hari. Okay? Ang Diyos ang nag-rules sa atin. Walang sino man tao nag-rules. Hindi tayo masaya kapag wala si pastor o hindi pastor. Hindi po ganun kasi ang mahalaga ang Diyos po ang nandito sa atin. Hindi tayo masaya kapag masaya tayo pag konti lang. Pag malungkot tayo pero pag marami masaya. Hindi ganun. Diba? Kahit wala tayo, wala tayong kasama, akinan lang tayo. Basta ang mahalaga na ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Siya yung hari. At kapag tumayo yung mga ngaral, meron siyang rules na ibibigay. Diba? Meron siyang rules and regulation. Meron siyang pamantayan. Meron siyang ibibigay na pamantayan sa atin na dapat natin gawin, na dapat natin lakarin, na dapat natin ipamuhay. Ay sabihin, yun ay isang bagay. Paano nag-ahari ang Diyos? Nag-ahari ang isang hari sa atin sa pamagitan ng isang sa isang hindi nakikitang hari. Diba? Paano siya nag-ahari? Sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi niya, okay. Okay, sabi niya, tayo daw ay tinawag, called out, separated, iniwalay tayo, ibinukod, and all together, o pinagsama-sama tayo, different in their action, in their ways, in their manner of living, o iba-iba tayo ng mga paraan ng paggawa, o iba-iba yung ating pamamaraan, iba-iba yung ating pamamaraan ng pamumuhay. Diba? Pero pinagsama-sama tayo ng Diyos. Sabi niya, that what the peoples of the world has. Sabi niya, their appetites for things, o kaya, and all that their make-up has been always contrary to the things that the people of the world desire. O kaya, okay, so ngayon, yun po yung nangyari doon mga kapatid. Okay, so isa pa, Brad, Tagalog tayo, Tagalog. Doon sa message na isang ganap na pagpapalaya. Paragraph 48 tayo. Isang ganap, okay, ano mo lang, ganap na pagkapalaya. Ganap na pagkapalaya. Oh, wala Tagalog. Ay, hindi ko pala ito na ano. Sige, gusto na natin. Total deliverance wala. Sa English, total deliverance. Okay. Yan. Paragraph 48. Okay. Kung sabi ko nga natin mga kapatid, no, si Moses, bago tinatawag ng Diyos ang isang tao, tinatalaga niya na maging propeta o isang lingkod ng Diyos, hindi po yung biro. Ang Diyos ang pumipili, hindi tao. Kaya pag pumili ang Diyos, hindi pwedeng questionin ng tao. Kasi Diyos ang pumili eh. Pero kapag tao naglagay, pwedeng questionin ng tao. Diba? Pwedeng alisin. Diba? Pwedeng tanggalin. Pero kapag ang Diyos ang naglagay, diba? Eh sabi ito, ang Diyos kasi ang naglagay eh. Diba? Pumipili sa kanyang propeta. Now, Moses, when he was called by God, tinawag siya ng Diyos, he was a total, complete prophet. Kumpleto yan. Kung sinabing kumpleto, pag ikaw ay nilagay ng Diyos bilang isang propeta, hindi pwedeng hindi ka na born again. Hindi pwedeng magagalitin ka. Diba? Hindi po pwedeng mahina ka sa pera. Diba? So hindi ganoon. Kasi pag sinabing total, complete prophet, sabihin kumpleto yan, na born again talaga si Moses. Ang isang prophet ang nilalagay ng Diyos, bago yan ibigay sa isang tungkulin, talagang luto na yan. Sabihin sila muna yung nahinog. Ipinamuhay niya nila yung salita ng Panginoon. Kaya pagka ang Diyos ay nagbigay ng salita niya sa kanyang propeta, alam niyang propeta kung ano sinasabi ng Diyos. At kapag nagsalita ito sa mga tao, hindi ito pabatas. Kasi bakit? The way na kung paano niya pinamuhay ang salita. Ganun niya yan nilalatag. Hindi lang siya buka ng buka. Diba? Kundi, kung nagsasalita ang isang propeta, nagsasalita yan, alam niya kung ano sinasabi niya. Kasi siya unang sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi niya pag nagbitaw siya ng salita sa mga tao, para bang, diba? Parang
Diba? Sabi, pag ako, isang propeta ang naluto, diba? Hinog, complete prophet, the complete na tinawag ng Panginoon. Diba? Pag binigyan ako ng Diyos ng salita niya, at ito'y nilatag ko sa mga tao, diba? The way na may pag-ibig. Kasi bakit? Kasi alam ko kung ano sinasabi ng Panginoon. Bakit tunay pamuhay yung salita ng Panginoon? Kasi the way of love ko ang Diyos. Kaya the way ko din sasabihin sa mga tao, dapat maunawaan nila na dapat matutunan niyo muna magmahal. The way na minamahal niyo mga tao, na dapat sinasabi niyo, ito, kaya ako ito sinasabi sa inyo, ito ang gusto ng Panginoon. Hindi mo man ganun sabihin. Pero the way no preach. Ganun mo sasabihin sa tao. Na maramdaman ka nila. Na maramdaman ka nila na ang Diyos talaga ay, sabihin, talagang ikaw ay, alam niyo, anointed. Pinahiran ka talaga. Mapipili lang, pipaya. Sabihin, meron kang authority na magsalita ng ganung mga salita. Kasi, pag nagsalita ka, alam mo, na, di ba? Halimbawa, papayagan mo na lang, ganun mo na lang nilalatag yung, halimbawa, isang topic, halimbawa, magkaroon kayo ng pananampalataya, idagdag mo sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng idagdag ang sa pananampalataya mo without your faith. Subukan mo mangaral dito walang pananampalataya. Idagdag niya ang virtue. Hindi na kaya dagdagan ng virtue ang pananampalataya. Kasi bakit mo masasabi, dagdag nyo sa pananampalataya ang virtue? Alam mo kung paano. Kapag yun ang nangaral na yun, na-accomplish niya yun. Hindi ka lang nagbabasa ng mensahe dahil binabasa mo lang yung mensahe. Diba? Pag dumating sa iyo salita ng Panginoon, ikaw muna ang in-equip ng Panginoon. Ikaw muna yung kanyang binabago. Kaya pag nasalita kayo sa tao, meron ka pangyarihan. Kasi bakit? Kasi may kasamang buhay mo na sa salita eh. Hindi lang basta, ito ang sabi ng mensahe. Sinabi ni Brother Branham, sinabi ng mensahe. Di ba? So ganun tayo. Pero ang tanong, ano sabi ng Diyos sa'yo? Ano sabi ng mensahe sa buhay mo? Brad, kapatid, pastor. Di ba? Kaya sabi dito, si Prophet Moses, bago sa tinawag ng Diyos, alam natin 40 years na nag-aaral sa Egypt. Diba? Pero bago siya ginawang kumpletong propeta ng Diyos, tinanggal muna ng Diyos sa kanya lahat ng bagay sa loob din ng 40 years. Diba? May pagtatanggal. Kaya sabi dito, si Moses daw ay ginawa ng Diyos total a complete prophet. Okay? Sabi niya, taas, when God sent a man, kapag daw ang tao, sinugo ng Diyos ang isang tao, na gawin ang isang bagay, He completely equipped him with everything that He has need of. Kapag ang Diyos ay sinugo niya ang isang tao, nilagay niya ang isang tao, pinadala niya. Sabi niya, ang Diyos ay kukumpletuhin niya na ang taong ito ay makumpleto, na mabago ang kanyang buhay sa lahat-lahat, bla bla bla, bago niya gamitin niya. Kasi di ba, kung isusugo mo isang tao na, di ba, na tuturo sa ng born again, ng new birth, mga kapatid, magkaroon tayo ng born again tayo, except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Parang ganun ka lamang salita, pero diba, ikaw nga, hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko. What is a new birth, justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Pero ikaw pala, hindi ko pala baptize sa Holy Spirit. Nangangaral ka ng new birth, hindi ko pala na-justify. Tapos sabihin mo, hindi ko alam kung may kasalanan pa ako wala. Sabihin mo, hindi ko pala sanctify, hindi ko pala baptism of the Holy Spirit. Napakahirap mo yung paliwanag. Ang new birth. Ang hirap na ipaliwanag na huwag kayong magkaroon ng kaaway. Kung ikaw nga lagi may kaaway. Ang hirap ni Pris. Kaya si Brother Branham, si Moses, bago sa isinugo ng Diyos, complete muna siya. Sabihin, new birth. Naborn lagi ng pagkatao niya. Diba? Kahit isa, hindi niya ginamit yung kanyang karunungan sa paghayo sa lutusan sa Panginoon. Sabi niya, hindi na ginamit yun. Kasi bakit siya ay siya muna ay iniayos ng Diyos ang kanyang buhay, mga kapatid. Bago sa sinugo ng Diyos, sabi niya, if God call a man. Bago niya tawagin ng isang tao, maging preacher, maging mangangaral, He put something in him to preach him with. Sabihin, kung ikaw ay isang mangangaral, may isang bagay muna nilagay ang Diyos sa puso mo para ikaw ay makapangaral. Yun ang sinasabi ko. Pag pinangaral ka, nilagay ng Diyos sa puso mo ang tamang proseso ng new birth. Kung hindi niya nilagay sa puso mo ang tamang proseso ng new birth, ano yung pipreach mo? Diba? Kung hindi ka tinuruan ng Diyos na makita mo ang mensahe,
O, di ba? Meron mo na isang bagay nilagay sa puso mo. At kapag nilagay mo, yun yung masasalita doon kaya nga pangaral. Sabi niya, if he calls him to be a teacher, kung nilagay ka ng Diyos bilang isang nagapagturo, he puts something in him to teach with. Di ba? Ito, kulay puti ito. Sabi mo, kulay puti, pero tingin ng mga tao, black. Sabi mo, ito, red. Ay, ito, tama. Alam mo, ito. Ito, ha? Ito yung puno. Drawing yung picture. O, ito yung drawing tayo, mga kapatid, ha? Drawing ako ng puno. Ito, tapos yung damo nandito. Lagay ko yung baka dito sa ibabaw ng puno, nangingilain. Sabihin ng mga tao, teka, may something wrong. Kasi bakit? Siya nga yung drawing, nahilo eh. Hindi, nahilo din yung... Kasi nga yung isang bagay ng mga kapatid. Kasi pag nilagay ng Diyos sa puso mo, yung tamang drawing, ito yung puno, ito yung mga halaman, tapos yung baka, andito sa damo nanginginain, nasa tabi ng puno, hindi na sa ibabaw ng puno. Diba? Kasi yun yung nilagay ng Diyos sa'yo. Kaya, hindi ka mahihirapan, di ba? Kasi nga may isang bagay na nilagay ang Diyos sa'yo, parang magturo ka. Di ba? Kaya ganun yung mga kapatid. Sabi, He calls him to be a prophet. Kapag ikaw yung tinawag ng Diyos maging propeta, to see vision. Kasi kung tinasabi mo, propeta ako ng Diyos, pero wala ka naman pakitain. Amen. Diba? Kung wala ka nakikita mga bagay na mangyayari sa hinaharap, hindi mo nakikita yung mga bagay na nakalipas, hindi ka propeta. He puts something in him to see vision and to be a prophet. God always completely equipped his man. Okay. Oh, okay. So, ngayon mga kapatid, kaya kapag ang isang tao, di ba, ang isang lingkod ng Diyos, kapag nilagay niya yan sa kanyang gitna ng bayan, yan yung nilagay niya, pinili niya yan. Hindi para sila ay, hindi siya para mamuno, hindi para gawing hari, kundi nilagay ng Diyos yan para maging bibig lang niya. At huwag niyong mamimisinterpret kapag ginawa ng Diyos yan. Bibig lang siya, hindi siya hari. Huwag niyong parang hari. Kasi siya ay nilagay lang ng Diyos. Kasi alam niyo yun, ang Diyos na talaga. At ang Diyos kapag naglagay ng isang tao, ng isang kanyang mga lingkod, in-equip niya na yan. Luto na yan. Luto. Kapag alam ng tunay, kapag niluluwalhati sila, alam nila yan, to God be the glory. Back to the God. Back to. Ibalik din niyo sa Diyos ang kalawalatian. Alam nila yan. Pero yung mga tao hindi luto, ang galing mo mag-praise prayer. Salamat, man. Next week, gagalingan natin para mas lalo pa pang gumana. Ganyan ang tao. Pero sa isang tunay na lingkod ng Diyos, alam niya kung ano yung ginagawa ng isang tao. Huwag mo kuyangat pa. Kung gusto mo manatili dito, huwag mo kumilawalati. Kasi di ba, ang Diyos ang ibalik mo sa Kanya. Ako, bibig lang ako ng Panginoon. Kumbaga kung ano lang ang nais sabihin ng Panginoon, dahil ang salita ng Diyos ang namumuno sa atin, siya ang ating Diyos, yun ang ating pakinggan. Diba? Pero sa panahon na yun, ganoon ang programa ng Diyos sa bayang Israel sa panahon ni Samuel, iniwan ng bayang Israel ang way na yun. At ang gusto nila, mayroong isang hari na mamumuna. Pero tingnan niyo mga kapatid, ha? Tingnan niyo ang bayang Israel. Tingnan niyo. Dati, wala pang hari. May labanan naman nangyayari. Pag sinabi, dumalangin ang bayang Israel, Panginoon, Panginoong Diyos, meron inaabot tayo ng digmaan ang iyong bayan ng bayang ng Palestinian. Sabi niya, kami po ba ay susugod o hindi? Lalapit niya lang kay Samuel yun. At si Samuel mananalangin sa Diyos. Panginoong Diyos, ito ang meron ng iyong bayan. Inahamon lang yung bayan ng Palesteo, ng digmaan, doon sa lugar na yun, sa Ramata. Magtatagumpay po ba? Papahintulutan mo ba ang bayang Israel na mangitigma? Magtatagumpay po ba ang bayang Israel? Pag sinabi ng Diyos, hindi. Ang sabi ng propeta, ito ang sabi ng Panginoon, huwag tayong makipagligma. Ganoon lang kasimple. Pag sinabi ng Diyos, ito ang sabi ng Panginoon, makipaka tayo sapagkat ibinigay na ng Diyos sa atin ang pangnanagumpay sa Palesteo. Pero sabi nila, gusto namin maging hari, magkaroon ng hari. O ngayon, nagkaroon ng hari. Mamumuno sa amin, sa pagkikipagbaka, sa lahat ng bagay gagawin. Pero sa lumang tipan, hindi basta gagawa ng propeta, ang isang hari, basta-basta. Ano gagawin ng hari? Meron siyang
Advisor. Bago gumawa ng isang hari na gagawin niyang plano, bago siya umaksyon, dudulog muna siya sa propeta. Lalo nyo lang pinagulo eh. O, di ba? Dati rekta naman, ganun din. Back to the prophet din pala eh. Sabi nila, ay, sinabi ng, ay, mahirap. Sabi ng Bible eh, pag hindi daw sinabi ng, pag wala, sabi ng propeta, pagka hindi daw wala sa sinasabi sa salita ng Diyos eh, back to the Bible eh. O, pag back to the Bible, sabi ng Amos, walang ibang gagawin ng Diyos, kundi ihayag niya ang kanyang lambot sa propeta. Back to the Bible din eh, back to the prophet din eh. Sinabi ng propeta eh, kapag meron siyang sinabi na hindi daw nasusulat sa Biblia, meron sinabing di scripture eh, baka ng scripture, back to the Bible daw. Balik sa Bible, Amos 3:7, walang ibang gagawin ng Diyos, kundi lahat ng ihayag sa propeta. Back to the prophet na din. Balik ka din sa advisor mo pag isa propeta. Oh, di ba? Kaya, pinagulo lang nila yung panahon na yun. Nagkalagay ng hari, nagkaroon ka ng hari, nangumuno. Pero hindi rin pwede maggumalaw yung hari kung without na walang paintulot ang propeta na ito sabi ng Panginoon, idudulog mo na sa Panginoon. Pag sinabi, o sige, Saul, sabi niya, pinayagan na ng Panginoon. Pero nung si Saul, nagdilabag niya ang utos ng Panginoon. Nagkalit ang Diyos kay Saul, kaya nagbigay na naman ng panibagong hari. Pero sabi, pinagulo lang lalo nila eh. Eh, samantalang, direct ka sa prophet, ganun din naman pala, kailangan din ng propeta, di ba? Okay, another verse tayo, Brad. Matthew chapter 23. 37 tayo. O, tingnan natin mga kapatid, tingnan nyo yung talatang ito. Bandang, sabi niya, 37. Sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sabi ng Panginoon, makailang ibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ayaw kayo. Sabi niya, nagsugo ko sa inyo ng mga propeta, nagsugo ko sa inyo ng mga mensahero, nagsugo ko sa inyo ng mga lingkod, para tipunin lang kayo. Diba? Katulad ng isang manok na pagtitipon niya sa kanyang ilalim ng kanyang pakpak, ang kanyang mga sisiw, pero ayaw nyo. Amen. Ay sabi niya, narito ang inyong bahay. Gusto nyo ba yung simbahan nyo walang mga manggagawa? Sige. Iningatan ko kayo. Meron akong fivefold ministry. May pastor, teacher, evangelist, propeta. Ano ba? Para kayo ay ilagay sa ilalim ng bakbak. Pero sasabihin ninyo, ay, naku, hari na yan eh. Pero hindi na, di ba? Pero hindi nakita nila. Kaya sa panahon ng bayang Israel, na-misinterpret nila yung bagay na yun eh. Di ba? Pero ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Kristo, sinugo kayo, naglagay ako sa inyo ng mga propeta, mga lingkod, para kayo ay alagaan at tipunin kayo. Pag sipunin, di ba? Huwag kayong mangalat. Sabi niya, ilagay kayo sa ilalim ng aking mga pakpak. Nakagaya ng isang ilalim ng isang pakpak ng isang manok. Pero sabi niya, pero ayaw ninyo. Nakakita na ba kayo ng sisiyo, mga sisiyo, di ba? Na maliliit pa lang sisiyo ng manok na, ay ang manok, kung lalapitan yung, di ba? May tinutukan na gano'n yung manok eh. Nag-aagawan yung mga sisiyo eh. Di ba? Parang ano yun eh, pag nagpipreach yung mga ina eh, di ba? Parang mga kapatiran talaga nagkukumahog na makinig, magtipon-tipon, di ba? Tapos magtatago sila ng pakpak. Mas makikita mo, parang ganda-ganda tignan eh, na talagang, baga, doon sila sa ilalim ng init ng kanilang nanay, nagtitipon sila sa fellowship, di ba? Na ang tatay nila ay, ang Diyos nila ay nagbibigay ng lakas, di ba? Ng init, na iba yung init, tapos lalabas na naman sila, at makikipagbaka na naman sila sa mga ibang lugar, di ba? So, napakagandang tipo yun, pero sabi niya, pero ayaw nyo. Di ba? Pero ayaw niyo yung aking pangungulang ganun. Pero sapagkat sinabi ko, pagka sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi na ninyo ako makikita. Hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kaya mahirap talaga yung walang ginagamit ng Panginoon eh. Dahil sabi niya, mula ngayon, hindi nyo na ako makikita. Kasi makikita nyo lang ang Diyos kapag mayroon siyang mouthpiece eh. Di ba? Mayroon siyang lingkod na ginagamit. Kasi pag mayroon siyang lingkod ng Panginoon, makikita nyo ang Diyos eh. Kasi mouthpiece niya yun. Pero dahil sabi niya, manigas ang ulo ninyo, ayaw nyo, sabi niya, iiwanan ko kayo at ang bahay ninyo ay, sabi niya, wasak. At sabi niya, buhat ngayon ay hindi na ninyo makikita. Bakit makikita? Kasi wala nang gagamitin ng Panginoon.
hanggang sasabihin nyo sana, ang Diyos magpadala na ng pastor, magpadala na ng manggagawa. Sabihin na, pwede naman tayo mag-praise eh. Walang problema mag-praise, pero ang tanong, equip ka na ba? Diba? Sino ba ang naghahalal sa iyo? Ang Diyos ba o ikaw? Kasi iba ang Diyos kapag naghalal ng Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang nagtalaga sa mga bawat mga gagawa, mga kapatid, iba yan. Diba? So, ngayon, inilagay ng Diyos ang mga manggagawa para tayo ay equip. Ilagay ng Diyos sa pag-isahin tayo ng Diyos sa kanyang salita. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Binibigyan niya tayo kung ano ang panuntunan niya, kung ano yung kanyang advice, kung ano yung nais niya sabihin sa atin. Hindi ibig sabihin yun ang sabi ni Pastor, sabi ni Brother Ramil, sabi ni Brother Jim. O sino ang mga manggagawa tumatayo rito na sabi nila kasi gano'n. Hindi po. Sabi po ng Diyos yun. Kasi yun ang gusto ng Diyos na gawin natin, di ba? Kasi doon tayo ng Diyos ginagay. Ginamit na sila ng Panginoon mag-ibibig tayo, ginamit yung pastor ng ibibig ng Diyos, pero hindi siya ang hari ng iglesia, hindi siya ang aming hari, hindi siya yung aming founder. Si Christ ang ating founder. Diba? So, ganun yung mga kapatid. Okay? Okay, John 17 is Brad. Medyo mahaba pagbasa ko dito. Okay, sabi dito ng Panginoon sa Kristo. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinilika ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, si Jesus Christ is the tipo siya ng isang lingkod ng Diyos na inilagay siya ng Diyos sa gitna ng bayan ng Israel. Okay? Sabi niya, tumingala siya sa langit, kanyang mga mata sa langit, at nagsinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatian ng anak. Okay? Gaya ng binigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ay binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, na siyang inyong isinugo sa mga timpagay sa Kristo. Kaya napakahalaga. Tatanggapin mo yung sinugo. Sabi pag tanggap ko yung mensahe, pero yung sinugo, hindi ko tanggap. Tanggap ko yung tinuturo ni Pastor Jun, pero hindi ko tanggap si Pastor Jun. May problema tayo niya, kapatid. Sabi dito, di ba? Ikaw, makilala ka nila na ikaw ang iisang tunay na Diyos. At siyang iyong sinugo. Dapat di makilala yung sinugo. Ayan. Diba? Sa makatibagay si Yesu Kristo. O pinakilala niya, sinugo siya. Para bakit? Nagkataon ba to? Yung sasabihin niya, sinugo lang pala siya. Kapatid, may revelation kasi ito eh. May pinapakita to. Ang salita kasi ng Diyos, hindi mo pwedeng gamitin na sa isang bagay lang. Sa isang anggulo lang. Ang Diyos ay magagamit mo sa iba't ibang anggulo yan. Isa sinabi niya yan. Kasi alam mo kung bakit? Bakit si Yesu Kristo? Sabihin natin, sige Brad, itaas natin yan. Na ikaw ay makilala nila na isang tunay na Diyos? Hindi ba natin pinagpiris ang isang tunay na Diyos? At tanggapin mo yung sinugo sa makatibagay si Pentecost School Pina Junior. Tanggapin mo rin yung misahero. Paano pinapakilala ng misahero ang isang tunay na Diyos? Diba? As yung sinugo. Kasi kung tunay sa sinugo, dapat isa lang ang kanyang pinapakilala ng Diyos. At sino yung misahero ng panahon na yun? Si Lord Jesus Christ. Sabihin niyo, bakit pinalitan yung pastor yun yung pangalan mo doon? Kasi revelation yan ngayon eh. Diba? Okay. Niluluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na yung pinapagawa mo sa akin. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang luwalhatiin ng aking sinamo sa iyo bago datang ang sanlibutan naging gayon. Okay, verse 6. Pinapahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinutupad nila ang iyong mga salita. Ang trabaho ng sinugo na ipakilala sa tao ang tunay kung sino ang Diyos. At sabi niya, sa way na aking panganarasal nila, yung binigay mo sa akin, tinutupad nila ang iyong mga salita to the message na binigay mo sa akin, Panginoon. Diba? Okay, ngayon, ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay sa akin ay ibinigay mo sa iyo, bigla rin sa iyo. So ngayon, sinasabi nito, hindi ako ito, hindi ako ito. Ang lahat kung ano man meron ako ngayon, na binag-Chris ko sa inyo, kung ano man may buhay ako ngayon, hindi ito galing sa atin. Sa akin, sabi niya, ay ito, lahat ito ay nanggaling sa Kanya. Sapagkat ang mga salitang, sabi niya, sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila.
Yan ang trabaho ng servant of God. Thus saith the Lord. Pero bago ako salita, kailangan equip ka muna. Di ba? At sabi niya, at kailan tinanggap at nangingilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. O, sabihin, kayo, malalang ako, sabihin niyo sa akin. Di ba? Ako ba sinugo? Hindi. Ayaw yung magsalita. According to the Bible. Di ba? Sabi niya, nakilala nila Panginoon kayo sa pamamagitan ko. Yung mga bagay na sinasabi ko sa nila, galing sa iyo. Sabi niya, at nakikilala nila kayo. At kayo ay, sabi niya, at nakikilala nila na ako ay tunay na nagmula sa iyo. At sabi niya, nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. So, meron ka ng authority. Kasi alam mo, pag hindi mo alam ang authority mo, mahirap mo banggitin ito kung hindi kasi sinugulan kasi. Diba? Yung pa isang bagay, pag sinabi mo sinugo ka ng Diyos, dapat alam mo meron kang authority. Talagang pinadala ka ng Panginoon. Dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka sinugo ng Panginoon. Okay? O, sabi dito, dinadalangin ko sila. O, sabi niya ni Kristo, bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, nilagay niya sa kanyang bayan. Sabi niya, pinapanalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan idinadalangin ko, kundi yaong sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y sa iyo. Oh. Verse 10, ang lahat ng mga bagay na iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y niluluwalhati sa kanila. Verse 11, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan at ako'y paparihan sa iyo, Ama ang banal. Diba? Spiritual side mo yan. Nandito tayo sa isang libutan spiritual speaking, sa literal, pero with spiritual speaking, wala na ako sa libutan. Diba? Kaya ganun din ang gustong gawin ng Diyos sa isang manggagawa, niutos ng Diyos, na kung paano isang manggagawa ay wala na sa sanlibutan, namumuhay na siya wala sa sanlibutan, gusto niya, ganun din ang mga tao, dalhin din sila sa labas sa sanlibutan. Sabi niya, ako ay paparihan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, upang sila maging isa, gaya naman. Paano silang iniingatan ng Panginoon? Papasyalan sa bahay? House to house? Ano sabihin, talagang iningatan talaga ni Pastor, yung mga kapatira, at dinalaw talagang pag Sabado, kaya pag Sabado, kaya pagdating ng Linggo, talagang everybody present. Kasi mga Sabado pa lang. O Brad, pamilya pupunta. O mga gandang gabi sa inyo, pamilya, pamilya De La Cruz. Diba? Bukas Sunday. Opo, Pastor. Diba? Pakaping si Pastor. Kaya si Pastor gabi na uuwi. Kasi nga, pabahay-bahay niya yan. Para pag ito yung Sunday, present yan. Everybody present. O sasabihin nila, ay Pastor, hindi ako makadali mo. Ay hindi, Brad. Unahin mo muna ang Panginoon. Diba? Kasi doon pa lang sana mahaharang na yan eh. Mga nagpaplano pa lang bukas wala, doon pa lang mahaharang na eh. Diba? Pagpunta mo sa bahay-bahay, Pastor, papakalang po sana ako sa inyo kasi wala po kami bukas sa simbahan. Ay, hindi Brad. Aling na araw tayo, binigyan ng Panginoon magtrabaho. Diba? Saan pupunta Brad? Yung pang-anim, binigyan tayo ng Diyos pang-pito, maglingkod tayo sa Panginoon. Pwede, ano po bang kalooban Pastor? Hindi Brad, yung kalooban ng Panginoon. Huwag mong panagpaso, panalangin mo kami, bukas alis. Hindi kalooban ng Panginoon yung brad. Kahit pag-pray kita, hindi tutugunin ng Panginoon kasi ang kalooban ng Diyos, dapat nasa gawain ka. Hindi dapat everybody have present yan eh. Ganun si denomination dati eh. Papa ko ganun eh. Kaya nga pag Sunday, punong-punong simbahan eh. Kasi nga, mapalahanan eh. Kung nagpapalak, wala, absent. Doon pa lang, masakabado pa lang, makaharap na. Eh, Pastor, wala po kasi kami pamasahe. Hindi naman ang bagay yung problema mo yun. Magkano bang pumunta si Ba? Bukas, pag-uwi nyo, bukas ko na lang bibigay. So, gano'n kaya wala nakakalusot eh. Yung mga nanay lang walang pamasahe, walang lusot yan. Pero hindi ganun nga pag-iingat na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi dati denominasyon, tama yun. Pero sa atin kasi, ang pag-iingat ng Panginoon, alam niyo ang pag-iingat ng Panginoon, ng lingkod ng Diyos sa kanyang binigay ng Panginoon, sa pamagitan ng tamang pangangaral. Diba? Sabi ni Pablo, nung kayo bata pa, nag-isip kayo ng gaya ng bata, nag-asal ng gaya ng bata, pero nung kayo tumanda na ang panahon natin eh, isip bata pa ba tayo?
Kailangan pa ba natin pasalan? Hindi kasi kami pinapasalan ng pastor eh. Eh kahit pasalan ko kayo araw-araw, kung hindi ka talaga anak ng Diyos, sabihin ko sa iyo, mahuhulog ka pa rin. Kasi hindi ganun ang pag-iingat ng Diyos. Sa isang tunay na lingkod, sabi niya, ingatan mo sila sa iyong pangalan niyo, mga binigay mo sa akin upang sila maging isa, nagaya naman natin naging isa. Panginoon, ingatan mo po yung mga kapatiran, na kung ano yung nilagay mo sa akin, kung binigay mo sa akin kapahayagan, nawa, ganun din matanggap nila para maging isang kami sa mensahe. Pagkaunawa ng kalooban mo, Panginoon. Di ba? Ganun yun eh. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga binigay mo sa akin, sila binantayan ko. Sabi niya, binantayan. Hindi pagbabantay na walang lalabas. Ang pagbabantay ng Panginoon, tinutulong tamang pagtuturo. At isang man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Paano iningatan ng isang servant ng Diyos, ang bayan ng Diyos? Papangalan ng tamang mensahe. Dyan yan iniingatan niya. Diba? Yan ang kanyang pag-iingat. Pero sabi niya, pero kahit anong ingat ko, Panginoon. Pero sabi niya, naingatan ko sila kahit wala man lang mawala sa kanila kahit isa. Pero sabi niya, walang mapahamak. Pero maliban doon sa talagang anak na sila talaga ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Hindi tayo nag-ano dyan. Kaya nga sabihin ko, may ganun talaga pangyayari. Di ba? Na kahit anong gawin mo sa isang kaluluwa, kahit anong ingat mo, pagbabantay mo, anong priest mo, masunog ka ng kilay, di ba? Nagkakabot, iba na yung nalalagas sa iyo. Para lang mag-priest ka lang ng maganda, may bigay mo lang yung tama, mapangaral ka ng tama, di ba? Para lang, wala lang mapahamak, pero sabi ng Bible, wala tayong magagawa. Talaga may mga tao talagang ginawa talaga yun, kasi anak sila ng kapahamakan. Ayun, hindi na natin pwedeng pero tayo kasi hindi tayo nagsasabi ng gano'n. Diba? Pero ang Diyos pa rin, lahat ng bagay, ang Diyos ay meron pong layunin. So, ngayon mga kapatid, magbibigay ako siguro, tatakbo na lang ako sa quote pa. Quote na lang. Dahil dito, hindi hinatulan ng Diyos sa Tagalog ba? Dito na ako magtatapos. Yung hindi hinahatulan ng Diyos ang tao. Yan. Paragraph 101. Okay, Tagalog na to, kaya medyo hindi ko na Sabi niya, ngayon, nakita nyo, hindi ka palaging ang Diyos ay titira agad-agad. Ano ba yan? Anong isa yun? Ilan? 6307 101. Okay, sige, tingnan natin. Okay. Sige, taas ng konti. Okay. Sige. Banda pala ito. Sa kasunod pala kalangin. Sa sunod na kaparagraph. Yan yung baba. Yung baba niya. Yan. Ay. Hindi kasi yung special man. Makaibang tao, makaibang hindi. Doon balik mo lang doon. Balik ka lang pag-asa. Palisip, baka siguro ito sa paragraph siguro. Balik mo muna siguro para sa English. Balik mo muna sa English. I-type natin yung special person. Special man pala, special man. Tingin ko kasi baka mali yung Yan. May una niyang paso eh. Taas mo pa. Yung taas. Hindi, yung bababa pala. Pasos mo na. Ayan, do you see that? Ayan, Tagalog mo na. 104 yan. Sa Tagalog kasi ng the table, 101. Kasi dati pa rin yata ako. Ayan. Pag-isabi dito,
Ngunit nakita nyo sa iglesia ay mayroong pastor at ang pastor ay na yun ay isang natatanging tao pala sa Tagalog, special man. Bilang ang pastor daw ay natatanging tao. Nilikha siya kung saan kaya niyang tagalan ang mga ang bangayan ng mga tao. Tama ba? Mali? Kayo na magsabi. Diba? Ang pastor daw ay nilagay ng Diyos sa tatanging tao. Nilikha siya kung saan kaya niyang tagalan ang mga bangayan ng mga tao. Isa siyang tagapasa ng dalahin. Siya ang baka sa pangkat. Siya ang taong magagawang maupo kapag isang tao ay mayroong anumang laban sa isa pa at upong kasama ng dalawang pamilyang iyon na walang papanigan. O alam niyo na kung bakit. Dapat kasi pastor, sinabi mo sa kanila yung totoo. Bahala na kung sino masaktan. Madaling sabihin niya sa inyo. Pero pag nasa inyong office ng isang pastor, mahal mo yung tao, ayaw mo kasi sabihin ba, nagkamali ka eh. Ikaw ang tama. Hindi kasi gano'n ang pastor eh. Ang pastor kasi pala salita, hanggang maaari, hindi niyo na sabihin kung sino tama, sino dalawa. Dapat pahandol na kayo, hingi na kayo ng tawad. At ang gusto kasi ng pastor, kayo na lang pusa maghingi ng tawad. Pasensya ka na, ako nagkamali. Hindi sasabihin pa ng pastor, ba't ikaw ang nagkamali? Ang bigat sa pastor, sabihin, nagkamali ka kasi brad. Siya tama. Alam niyo, bigat sa pastor yun. Kaya bakit kasi sinasabi ito ng mensahe? Kasi ayaw niya magsalita kung sino tama. Ang gusto talaga niya, hanggang maaari, ayusin na lang niya na hindi tutuwa kung sino tama. Ang gusto talaga ng pastor, magkaroon kayo ng pakiramdam na ako po talaga pastor ng kamali. Ang bigat kasi, tapos kasi alam po sinabi sa isang kapatid, halimbawa, Brother James, ikaw nagkamali. Sasama loob sa akin ni Brother James eh. Tapos yung isang tao, di ba, masama din ang loob lang siya. Bina, masama sa akin, bakit? Sinabi ko, ikaw brad ang tama. Masama loob sa akin, Marites, ako yung mali, ako sa tama. Pero pagka magkapatid, nasa pagitan ka lang, hindi ka magsasalita, sila dalawa magsasalita. Kaya, pasensya mo na, ako talaga nagkamali. Di ba, dapat ganun yung mga anak ng Diyos eh. Kasi yun ang ugali kasi ng isang pastor. At mauupong kasama ng dalawang pamilya at walang papanigan. Pakikinggan niya, sabi niya, brad, ano ba talaga nangyari? Ano nangyari? O, sige ito. Hindi mo na siya hatol. O, sa kabila, anong bago nangyari? O, sige, base sa pag-uusap natin dalawa, nakita ko sinong mali, pero hindi ko na sasabihin, bahala na kayo. Doon lang isang pastor. Ayun ko, meron ako sinabihan sa inyo nung kayo nagkamali. Madalas ko sinasabi, pag-usapan nyo na lang yan. Kasi gusto ko nga, being a professional, di ba? Alam niyo naman kung sino nagkamali, sino hindi. Di ba? Mahirap mong tanggapin na nagkamali ka, nagkulang ka, hindi mo mahirap tanggapin yun. Pero sa side ng pastor, napakabigat sabihin, Brad, mali ka eh. Siya tama, mabigat yun. O kasi nga, message yan, no? At pakikipagkatuwiran dito, pakikipagtuwiranan dito, ay at ibabalik itong muli sa pagkagiliw. Kasi ang trabaho kasi ng pastor, sabihin nila, hindi ko umalis, kung ayaw. Diba? Ang dali lang naman sabihin kasi nun eh. Kasi ang puso ng pastor, sabi niya, Ama, yung mga taong binigay mo sa akin, isa, hindi ko inayaan may mawala. Lahat sila iningatan ko. O, kasi yun ang trabaho na nakapasan sa isang ministro. Pero sabi niya, pero wala na akong magagawa, maliban sa tao talagang, nakatalaga na pagka hindi talaga susunod. Wala talagang magagawa dyan kasi nasusulat na yan eh. O, pero sinasabi dito, pero hanggat maaari, sabi niya, ay ibabalik itong muli sa pagkagiliw. Kita nyo, siya ay isang pastor, alam niya kung paano pangangalagaan ang mga bagay-bagay. Pastor yan. Okay, kasi ang topic natin, the rejected king by the servant of God. Di ba? Maraming servant yan eh. Okay, una, pastor, servant. Okay, doon tayo. Next tayo sa ano natin, baba. Okay, isang natatanging taong ay manghilista. No? Siya ay taong nag-aalab, nagaya ng isang bolang apoy, nagtutungo siya sa isang bayan at ipinapangaral ang kanyang mensahe. Pagkatapos mula doon, lilipat na naman sa iba pa. Kita nyo, isa siyang natatanging tao. Likod din ng Diyos yan eh. Servant din ng Diyos yan eh. Pero sabi niya, ito yung taong natatangi din. Pero ang ginagawa nito, nangangaral niya kung saan.
Diba? Para siyang bolang apoy. Pag nag-preach, talagang nag-aalab. Diba? Nag-aapoy. Diba? Laging ganun. Kaya kapag ang ibanghelista na nag-preach sa loob ng church, diba? Nag-aalab. Parang hindi mapakali. Diba? Pero pagka yung, diba? Yung parang preaching na parang inihili ka, diba? Nakatulog ka eh. Kasi may mga ganun talaga eh. May mga preaching naman talaga pag tumayo na yung mga evangelist talagang hindi mo malaman parang ang ilag ang gagawin mo eh. Diba? Kasi nag-aapoy na eh. Diba? Parang hindi mo alam kung anong iwas eh. Kasi nga, yun ang isang evangelist. Diba? Okay. Pero natangi din siya. Okay? Taas, pangatlo, isang natatanging tao, ang guro, teacher. Naupo siya sa ilalim ng pahid ng Espiritu at nakakayanang kunin ang mga salita at pagsamasamahin ang mga iyon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ang pastor o ang ebangelista, sinuman sa kanila dalawa ay hindi may kukumpara sa kanya. Kaya pa akong talunin nga eh. Sabi ko ng Bible eh. Sa isang teacher. Diba? Sabihin, pag ang teacher ay niyang ano yung mga talata, di ba? Isasalangsan ng mapaayos, di ba? Ang galing niya katulad sa albawa, for example, sa denomination. Ang pinakamagaling magsalangsan sa denomination si Soriano. Ang galing niya magsalangsan ng mga talata. Teacher kasi yun. Kaya tapos na yung pag tinignan niyo kasi sa 1 Corinthians, sabi niya ang Diyos ay naglagay, una, apostol, propeta, at mga guro. Kaya nga ang pamantayan ng ilan dating daan, guro na ngayon eh. Kaya ang guro nila, si Soriano. Pag yun ang doktrina nila. Kasi wala sila naniniwala sa propeta, apostol, pastor, kasi tapos na yun. Ang pinakaguli ngayon, guro. Kasi si Soriano ang guro nila. Kaya ganun sila magsalangsan ng teaching ni Soriano kasi guro nga siya. Denomination pa lang yun. Eh paano na yung teacher dito sa mensahe? O wala sinabi si dating daan. Minsan maraming message bilib na bilib ni Soriano eh. Ba, may problema kayo dyan. Dapat mas magaling kayo magsalangsan ng Bible kaysa kay Soriano. Yung Soriano, wala siyang matang agila eh. Kayo may mata kayong agila eh. Ba't hindi nyo kayang salangsan yun sa higit pa kay Soriano? O, wala pang mata yun. Nagbabasa lang yun. O, bakit hindi nyo kayang ayusin yung mga talata? Yun ang teacher sa mensahe. Pag meron ngayon dito, yan, sabi niya, pinapangunahan, naghahari ang Diyos sa atin sa kanila. Diba? Pangatlo, hindi daw tayo may kukumpara. At saka nalaman natin na isang natatanging tao, apostol. O, ano yung apostol? Ang siya isang tagapaglagay sa kayusan. O, may simbahan na wala sa ayos. Kaya pumunta si Pasudanan dito noong nakaraan, diba? Pumunta rito, inaayos tayo rito kasi ito ng problema. Ang tawag din doon, apostol. Diba? Sineset aside niya, yung sabi, inaayos niya isang iglesia. Isa siyang tao na sinugong mula sa Diyos upang ilagay sa kayusan ang mga bagay. Ayan. Ang trabaho ng isang apostol, ilagay sa kayusan ng isang iglesia. Yung dating magulo, kapag dumating yung isang apostol, magiging maayos yan. Kasi hindi ko pwedeng hindi makinig dun eh. Kasi apostol na yun eh. Diba? Kahit pastor, makikinig doon sa apostol na yun. Kasi nga, ang trabaho niya, binigay na Diyos sa kanya. Pag hindi mo yung pinakinggan, tinanggihan mo pamumuno ng Diyos. Diba? Ganyan yun eh. Diba? Tinanggihan mo siya. Sabi niya, Samuel, hindi ikaw kanila tinanggihan. Tinanggihan nila ako sa pamumuno ko sa pamamagitan mo. Kaya tayo, pag nasalita ang mga elder, di ba? Yung kagalan natin yun kasi bakit? Kasi hindi sila ang nirespeto natin. Ang talagang nirespeto natin, ang Diyos na nagdala sa kanila. Naglagay sa kanila sa posisyon. Kasi habang nirespeto natin ang mga matatanda sa iglesia, ang ginagamit ng Diyos, nirespeto natin at ginagalang natin, kinikilan natin ating Diyos bilang hari. Ganyan po yan, mga kapatid. Okay? Okay, next. Isang natatanging tao, ang propeta. Ang propeta ay isang tao na dinaratnan ng salita ng Panginoon. Dahil ganoon ang pagkakadesenyo sa propeta. Ang buhay niya at ang kanyang mga kubling malay at ang kanyang kamunahing malay ay napakalapit sa isa't isa na hindi niya siya makailangan matulog. Kasi, sabi, pinagawa ng Ibada-Badam dito, pagkakaiba sa panaginip. Doon sa vision. Sabi niya, ang propeta, gising siya, hindi nananaginip, nakakakita siya ng mga bagay na nangyayari. Ang panaginip, tulog ka, tulog yung 5 senses mo, pero yung isang diwa mo, naglalakbay, ang tawag doon, hindi yung vision, ang tawag doon, nananaginip ka kapatid. Pero pag ikaw ay gising,
nakikita ko kayo, tapos nakakita pa ako ng isang lugar. Nakita ko paano, malinaw na malinaw nakikita kayo. Ganun din yung isang lugar kayo. Ang tawag doon, propeta ng Diyos. Pag hindi ka nakakita ng gano'n, huwag mo sabihin propeta ka. Kasi sabihin mo, pastor, nanaginip ako. Panaginip mo lang. Pero hindi ka propeta. Kasi ang propeta, gising po yun, kapatid. Pag sinabi mo meron dito, ito ang sabi ng Panginoon, nanaginip ako, at ito ang sabi niya, o paupuin mo yung kapatid, yung pag-MC, paupuin mo yan. Kulang lang sa tulog yan. Hindi ganun ang tamang ng propeta. Okay? Kasi tinuruan tayo ng mensahe. Gising dapat ang isang tao kapag siya nakakita ng mga pangitain. Okay? So, yun. Pag nandito yung nag-reflect yung lima na yan, pastor, teachers, evangelist, prophet, yan ang servant ng Diyos. At diyan tayo pinapangunahan ng Diyos. Diyan niya binibigay yung kanyang mga pangutunan. At kapag tinanggihan mo yung mga taong yan, tinanggihan mo, hindi sila, kundi ang Diyos na naglagay sa kanila. Yung pangumuno ng Diyos, tinanggihan mo sa umuno nila sa Panginoon. Sabi ko sa iyo, ang fivefold ministry, hindi po yan leader, hindi po sila tagapamuno, hindi po sila hari, kundi nilagay sila ng Diyos para spokesperson lang kung ano dapat gawin ng iglesia, kung ano dapat ikilos ng isang iglesia. Ang sabihin nila, ito ang sabi ng Panginoon. At pag yan ang nangyari sa atin, nagiging maayos po ang isang iglesia na ilalagay sa tama, mga kapatid. Pero pag nananggihan natin si Samuel at naglagay tayo ng ibang hari, doon gumugulo ang programa ng Diyos. Sabi ng Diyos, iniwan nila ako dahil iniwan nila ikaw. Sana ganun mga. Kaya dapat wag din na ma-misinterpret natin ang pagkaunawa natin. Hindi po ako hari, hindi ako Panginoon nyo. Ako po ay lingkod lamang ng Panginoon, isang maliit na lingkod na naglilingkod sa inyo. Na siguro nilagay lang sa akin siguro isang bagay na office, pero hindi ibig sabihin na malaking tao po ako sa inyong harapan. Hindi po ako malaking tao. Kung binibada-bana, pantay-pantay lang tayo. So pagdating sa ministry, walang mataas, walang mababa. Pantay. Pero pagdating sa hari, meron po yung mataas, meron niya, di ba, ang hari, ano yan, 5-star, tapos meron sa mga pulisan, tinatawag ng general, the chief of police. So, kasi nga, mataas sa mga pulis yun. Meron pa 3 star, pangalawa, o isa, tapos bilog, di ba? Hanggang sa may mga guhit na lang, mababa na yun. So, sa atin, wala pong ganun. Wala po tayong, hindi big sabihin pastor ako, mataas po ako sa inyo. Pwede nyo akong tawagin brother, pwede tawagin pastor. Di ba? Eh kung mahal nyo ako, sabi niya, di ba? Kung yun, brother. Pero sabi ni Pastor Dalia, pero mas maganda, kung mas mahal mo, mas magandang tawagin nyo ng pastor. Di ba? So, wala pong masama. Kung tawagin niyo pong pastor, tawagin niyo si mga kapatiran dito, na teacher, kung naman, ay wala po yun. Hindi naman po yung hindi po yung isang trabaho o paglalagay sa mataas, ang matungkulan na mataas, matungkulan, hindi po. Hindi. Yun po ay pagrespeto lang. At hindi po sila hari, hindi sila Panginoon. Tandaan nyo, meron lang silang ministeryo na iniwan ng Panginoon. Kailangan na lang gampanan. Pero hindi ibig sabihin na pag hindi sinabi ni Pastor, hindi tayo gagalaw. Hindi po. Depende naman yan, meron naman. Pag may mga bagay naman na hindi natin kailangan pa pag-usapan, alam nyo naman. Pero pagka minsan kailangan major, kailangan din pag-usapan yan. Kasi may salita kasi ng Diyos na dapat natin balikan. Pag-usapan kung ano talaga dapat natin gawin. Di ba? So, yun po yung mga kapatid. No? Tinanggihan ng bayan Israel, the rejected king by the servant. Kaya dapat mahal niyo ang Panginoon, mahalin niyo yung hari, mahalin niyo rin yung servant ng Diyos. Kasi pag mahal niyo yung servant ng Diyos, nagpapakita na hindi niyo po nire-reject ang king. Okay? Yan na po. God bless you.